Ang Mayaman Kong Asawa Kabanata 2081. Pinagsama-sama ng isang dosenang tunay na banal. Ang mga salita ni si Chenjing ay nagpasigla sa lahat. Alam nila ang intensyon ni si Chenjing. Bagamat ang lahat ng dakilang aristokratikong pamilya ay may mga tunay na banal, lahat sila ay nagtatago. Sa ngayon, wala sa kanila ang nagsunog ng kanilang kakanyahan ng dugo upang ipagpatuloy ang kanilang pinakamataas na estado. Kung susunugin ni si Chenjing ang kanyang blood essence, nangangahulugan ito na masisira niya ang kasalukuyang balanse, at kailangang timbangin ng mga aristokratikong pamilya ang sitwasyon. Magiging mahirap kung sasamantalahin ni si Chenjing ang kanyang natitirang habang buhay upang patayin ang lahat ng may sama ng loob sa pamilyang si. Kahit na ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay ayaw na makita ang gayong pumipigil na kapangyarihan. Si Chenjing ay tahimik, ngunit isang kislap ng kalupitan ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, isang malaking grupo ng mga tao ang biglang bumaba mula sa malayo. Si Chenjing, matagal nang hindi nagkita. Isang boses ang pumasok sa tainga ni si Chenjing. Pagtingin niya, nakita niya ang isang matandang lalaki na humahantong sa malaking grupo ng mga tao sa Dragon Burial Cave. Sumimangot si Chenjing. Nakilala niya ang taong ito. Isa siyang tunay na santo ng pamilyang Go, isang supreme elder na hindi nagpakita ng maraming taon. Bago pa makaramdam ng pagkagulat si Chenjing, dumating na rin ang iba pang mga aristokratikong pamilya. Sa isang kisap mata, isang dosenang cultivator ng True Saints Cultivation Realm ang lumitaw. Bukod sa mga taong ipinadala ng siyam na dakilang pamilyang aristokratiko, maraming Rouge cultivators ang dumating din. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni si Chenjing. Alam niya na ang balita tungkol kay Qinyu na nagtataglay ng Trakeles Immortal Scripture ay kakalat sa lalong madaling panahon, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabilis. Si Chenjing, mukhang wala kang napala sa Dragon Burial Cave, nakangiting sabi ng isang tunay na santo. Dahil hindi mo makuha ang Trakeles Immortal Scripture, bakit hindi mo kami hayaang gawin ito? Sabi ng isa pang tunay na santo. Cut the crap, malamig na sabi ni si Chenjing. Ang Dragon Burial Cave ay misteryoso at hindi mahuhulaan. Hindi mo magagamit ang iyong espiritual na kapangyarihan. Maliban kung ikaw ay nasa pinakamataas na kalagayan. Kung ikaw ay may kakayahan, maaari kang pumasok at subukan. Ahaha, sa tingin ko sinusubukan mo lang kaming takutin. Gusto mong i-monopolize ang Trakeles Immortal Scripture. Mas mabuting subukan kaysa makinig sa sabi-sabi. Tingnan ko. Pagkatapos sabihin iyon, ang katawan ng tunay na santo ay naglabas ng mahiwagang liwanag na nagpoprotekta sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, pumasok siya sa Dragon Burial Cave nang hindi lumilingon. Gayunpaman, makalipas ang ilang minuto, lumabas ang tunay na santo. Seryoso ang kanyang ekspresyon, at hindi siya umimik. Sa pagharap sa pangungutya ni si Chenjing, hindi nagalit ang tunay na santo. Umiling lang siya at sinabing, mukhang tama ka. Malamang na totoo ang chismis tungkol sa Dragon Burial Cave na ito. Kung gayon paano nakaligtas si Qinyu sa Dragon Burial Cave? Ang ilang True Saints ay hindi kumbinsido at pumasok sa Dragon Burial Cave. Gayunpaman, hindi sila maaaring sumulong tulad ni si Chenjing at ng iba pa. Sa loob lamang ng kalahating araw, 8 True Saints ang nakapasok sa Dragon Burial Cave. Ang mga kinalabasan ay maliwanag. Ang mga tunay na banal ay natahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, may nagsabi, ang Trakeles Immortal Scripture ay may pambihirang kahalagahan. Hindi natin maaaring hayaan ang batang ito na monopolyo ito. Ano man ang mangyari, kailangan nating magtulungan para makuha ang Trakeles Immortal Scripture. Totoo iyan. Ang Trakeles Immortal Scripture ay isang pinakamataas na lihim na kayamanan. Si Qinyu ay hindi kwalipikadong magkaroon nito. Lahat, bakit hindi tayo magsanib puwersa para makapasok sa Dragon Burial Cave na ito? Pagkatapos nating makuha ang Trakeles Immortal Scripture, mababasa natin ito ng magkasama. Sumang-ayon ang lahat sa mungkahing ito. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay mga tunay na banal at may parehong karapatang magsalita.
Pag-isipan natin kung paano papasok sa Dragon Burial Cave na ito, sabi ng isang tao. Sa makatuwid, ang grupo ay nagsimulang talakayin ang mga countermeasure ng magkasama. Sa Dragon Burial Cave, lalong naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Chinyu. Kitang-kita niya ang nakakatakot na pressure. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihang ito dahil halos sirain ng isang dosenang True Saints ang buong banal na rehiyon. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang gayong kapangyarihan. Sa isang sandali, ang mga tao sa banal na rehiyon ay nasa mainit na talakayan. Narinig mo ba ito? Isang dosenang True Saints ang nagtipon sa Dragon Burial Cave sa Donghuang. Isang dosenang True Saints. Oh my God! Napakaraming True Saints sa mundong ito. Ang bulong-bulungan ay nagsisikap silang lahat na makuha ang Trakelas Immortal Scripture. Ang iba't ibang aristokratikong pamilya ay halos maubos na. Tuldok, hinaharang sila sa labas ng Dragon Burial Cave, at pinag-uusapan ngayon ang mga hakbang. Kayang sirain ng isang dosenang True Saints ang banal na rehiyon, lalo pa ang Dragon Burial Cave. Natatakot ako na magiging napakahirap para sa Chinyu upang manatiling buhay. Ang buong banal na rehiyon ay nayanig samantala, ang mga tunay na banal na ipinadala ng pamilya si ay patuloy na hinahanap si Xiaohai at si Ju. Bu! Tuldok. Sa isang maliit na lungsod sa gilid ng Lishao, isang maliit na batang babae ang naglalaro ng pagkain sa isang restaurant magbayad. Hindi napigil ang lumapit ng may-ari ng restaurant at magtanong, FCQ. Hindi ako uutang sa iyo. Ibinuko ng batang babae ang kanyang bibig at nagmura, mukhang mabangis ang may-ari ng restaurant ay walang iba kundi si Juwo sa sandaling ito, kung wala ang lihim na pamamaraan na personal na ibinigay sa kanya ni Dean Lei. Nang si Juwo ay kumakain at umiinom ng buong puso, isang nakakatakot na panloob na chi ang biglang bumaba, halos bumalot sa buong lungsod. Nagbago ang ekspresyon ni Juwo. Tumayo siya bigla at sumimangot. Mabilis na dumating ang matandang Beastard na ito. Kinagat ni Juwo ang kanyang mga ngipin at hindi napigil ang bumulong. Paf! 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 Sa sandaling ito, ang mga katawan ng mga nakapaligid na magsasaka ay biglang sumabog at naging ulap ng dugong ambon. Sa isang kisap mata, ang lungsod na puno ng aktibidad kamakailan lamang ay naging walang kapantay na tahimik. May mga bangkay sa paligid, at umaagos ang dugo na parang ilog. Pagkatapos noon, may isang matandang lalaki ang lumapit. Puno ng pagod ang kanyang mukha, nakayuko ang kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na pagwawalang bahala at pangungulila. You old bastard! Anong ginawa nila sayo? Hindi napigilan ni Juwo na magalit at marahas na hinamplas ang mesa. Inilagay ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, isang grupo lang sila ng langgam. Hindi mahalaga kung mamatay sila. At saka, namatay silang lahat dahil sa iyo. Bullshit. Papatayin kita, matandang bastard. Galit na galit si Juwo at naglabas ng lilang liwanag mula sa kanyang katawan habang sinisingil niya ang matandang lalaki. Gayunpaman, ang matandang lalaki ay nasa likod ng kanyang mga kamay, at ang kanyang ekspresyon ay hindi kapani-pani walang kalmado. Nang malapit nang makalapit si Juwo, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, at agad na pinalipad si Juwo. Nagluwa pa siya ng isang subo ng dugo. Masyado siyang makapangyarihan. Ang lakas ng True Saint ay hindi isang bagay na maihahambing ng isang reversion void stage cultivator. Hindi napigilan ni Juwo ang pag-atake sa pagkakaiba ng lakas ng dalawa. Next is your turn, walang pakialam na sabi ng tunay na santo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at itinutok ito sa direksyon ni Juwo na para bang isaaktibo niya ang ilang nakakatakot na pamamaraan. 2082 Juwo at Xiaohai. Sa sandaling itinaas ng tunay na santo ang kanyang kamay, nagsimulang masira ang paligid. Nakaramdam din ng matinding pressure ang katawan ni Juwo. Tandang padamdam. Buong lakas siyang lumaban, ngunit wala itong kabuluhan. Kahit na sa lakas ng Purple Cloud Pearl, hindi niya kayang labanan ang nakakatakot na pressure na ito. Ang maliit na katawan ni Juwo ay patuloy na pinipiga, at maririnig ang mga kalusko sa buong katawan niya. Ang dugo.
ay patuloy na lumalabas mula sa kanyang mga butas ng balat, at ang kanyang kamalayan ay nagsimulang mahulog sa kawalan ng ulirat. Ang matandang Beastard na ito. Walang tigil ang pagmumura ni Juwo ngunit walang paraan upang labanan. Nakatingin lang siya habang malapit nang madurog ang katawan niya. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Juwo ang sinabi ni Chinyu sa kanya. Ilabas ang demonyong itlog para labanan kung makatagpo ka ng malakas na kaaway. Sa pag-iisip nito, walang pakialam si Juwo na mag-isip pa. Sa isang pag-iisip, kinuha niya ang demonyong itlog at hinawakan ito sa kanyang palad. Ang demonyong itlog ay kumikinang na may napakalaking demonyong liwanag, at lahat ng uri ng mahiwagang kulay ay dumadaloy dito. Pasensya ka na, Eggy, mailalabas lang muna kita, nagkasala na sabi ni Juwo. Kahit na ang demonyong itlog ay hindi maihahambing na misteryoso, hindi nito nakayanan ang panggigipit ng tunay na santo at nagsimulang manginig. Naramdaman ni Juwo na may mali. Hindi kaya gustong durugin din ng matandang Beastard na ito ang demonyong itlog. Kinagat ni Juwo ang kanyang mga ngipin at agad na binalak na alisin ang demonyong itlog. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang matalim na liwanag ang dumaan. Kaagad pagkatapos, nawala ang pressure sa katawan ni Juwo. Nagulat si Juwo. Hinawakan niya ang kanyang katawan at bamulong, nawala talaga. Walang ideya si Juwo kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, sumimangot ang tunay na santo. Malamig siyang tumingin sa likuran ni Juwo at sinabing, "Sino ka? Nakikialam ka ba sa mga gawain ng pamilya si?" Nagulat si Juwo. Nagmamadali siyang lumingon at nakita niya ang isang babaeng nakaputi na nakasuot ng maskara sa likod niya. Nagulat si Juwo. Natarante niyang sabi, "Sino ka?" Natural, hindi pinansin ni Xiaoyu si Juwo. Hindi siya umimik at malamig na tumingin sa tunay na santo. Balak mo ba talagang makialam sa mga usapin ng pamilya ko? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin kapag galit ang pamilyang si? Patuloy na sigaw ng tunay na santo. Si Xiaoyu ay nanatiling tahimik at tahimik na nakatayo doon. Walang sinabi si Xiaoyu. Dahan-dahan din niyang itinaas ang kanyang maselang kamay para tanggapin ang palad ng tunay na santo. Boom! Isang malakas na putok ang agad na umalangaw sa mga sandaling ito. Nabasag ang kawalan, at ang nakakatakot na dagindong ay winalis at pinatag ang lahat sa paligid. Ang tunay na santo ay umatras ng ilang hakbang at nakaramdam ng bahagyang sakit sa kanyang palad. Kulat na tumingin siya kay Xiaoyu at bumulong, ang taong ito ba ay isang tunay na santo? Bagamat isang hampas lang ng palad ang napalitan ng dalawa, alam niya na kung hindi siya tunay na santo, ang hampas ng palad na ito ay gagawin siyang meat paste. Kung hindi ko susunugin ang aking dugo, natatakot ako na hindi ako katugma sa taong ito. Naisip ng tunay na santo sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, agad na sumigaw ang tunay na santo, "Talagang napakahusay mo, at naranasan ko na rin ito. Sana ay matuto ako sa iyo kung may pagkakataon sa hinaharap." Pagkasabi nito, tumalikod ang tunay na santo at umalis nang hindi lumilingon. Tumingin si Juwo kay Xiaoyu at tuwang-tuwang sinabi, "Napakalakas mo. Pinilit mo talaga siyang pabulaykin gamit ang isang palad. Kung saan? Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan?" Tumingin si Xiaoyu kay Juwo at malamig na sinabi, "Alagaan mong mabuti ang demonyong itlog." May gustong sabihin si Juwo, ngunit nawala na si Xiaoyu. Tuldok. Sa Crimson Moon Continent, ang pinakanatatangi at apresadong lugar sa Holy Region. Wala rin itong kasaganaan ng Zhongzhou o ang espiritual na enerhiya ng Nanzhou. Medyo mahina ang mga katutubo rito. Kahit na sa ilalim ng Golden Age, ang espiritual na enerhiya sa Crimson Moon Continent ay pathetically manipis pa rin. Ang lugar na ito ay puno ng mga desyerto at walang katulad na init. Ang mga nasusunog na bulkan ay nasa lahat ng dako sa kontinente, at ang mga tanawin ay hindi kapani-pani walang kakaiba. Sa sandaling ito, isang matangkad at magulo ang buhok na lalaki ang naglalakad sa kontinenteng ito. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang maglakad, bigla siyang huminto at huminga ng malalim. Buzz! Sa sandaling ito, biglang nanginig ang kawalan sa kanyang harapan, at 3 tao ang biglang lumabas.
Kabilang sa tatlo, ang namumuno ay isang tunay na santo, habang ang dalawa pa ay nasa tuktok ng semi-saint at malapit ng mahawakan ng kaharian ng true saint. Xiao Hai, saan mo gustong tumakas? Mahinahong sabi ng tunay na santo na namumuno sa grupo. Walang takot sa mukha ni Xiao Hai. Ngumiti siya at sinabing, talagang persegido kayo. Sa tingin mo makakatakas ka sa amin. Mahinang ngumiti ang tunay na santo at sinabing, ang panloob na chi ni Xiao Hai ay nagsimulang tumaas. Parang dumaloy sa kanyang katawan ang mga daloy ng Dao technique na parang mga swimming dragon. Nang makita ang eksena, ang mga mata ng iilang tao ay naglabas ng bakas ng paghanga. Maging ang tunay na santo ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Nasa reversion void stage ka pa lang, pero naintindihan mo na ang Dao. Sa ganoong lawak, nakakatakot. Sa oras, magkakaroon ka ng lugar sa Holy Region o kahit sa buong mundo ng paglilinang. Stop talking nonsense, malamig na sigaw ni Xiao Hai. Hindi ikaw ang kapareha ko, umiling ang tunay na santo at sinabi. Sinabi ni Xiao Hai, bagaman ikaw ay isang tunay na santo, ako, si Xiao Hai, ay hinding-hindi uupo at maghihintay sa kamatayan. Kung sasalakayin ko, mamamatay ka dito ngayon, malamig na sabi ng tunay na santo. Prangka at prangka na sinabi ni Xiao Hai, ang isang tunay na tao ay ipinanganak sa pagitan ng langit at lupa. Paano siya matatakot sa buhay at kamatayan? Ang tunay na santo na ito ay nag-aatubili pa ring sumuko. Tumingin siya kay Xiao Hai at sinabing, ang bagay na ito ay orihinal na walang kinalaman sa iyo. Ang lahat ay nagmula sa Qin-yu. Kung handa kang putulin ang relasyon kay Qin-yu, baka palayain ka ng aking pamilyang si at imbitahan ka pa na. Sumama sa aking pamilyang si. Ako, si Xiao Hai, ay hindi isang taong naghahanap ng kaluwalhatian. Gawin mo, sigaw ni Xiao Hai. Nawala ng pasensya ang tunay na santo. Malamig niyang tiningnan si Xiao Hai at sinabi sa mahinang boses, napakatigas ng ulo. Kung ganoon, hindi kita mapapatawad. Kung hindi, magiging malaking problema ka sa pamilya ko sa hinaharap. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bigla siyang humampas, ang kanyang palad ay malakas na humampas kay Xiao Hai. Sa sandaling ito, ang katawan ni Xiao Hai ay sumabog na may nakakatakot na panloob na chi na parang tidal wave. Hindi mabilang na internal chi at Dao techniques. Ang nag-condense, at ang internal chi na parang totoong dragon sa paligid ng kanyang katawan ay talagang na-condensed. Pagkatapos noon, itinulak ni Xiao Hai ang kanyang mga kamay, at 18 totoong dragon ang lumitaw sa kanyang katawan, bawat isa ay naglalabas ng nakakatakot na panloob na chi. Sa sandaling ito, ang lakas ni Xiao Hai ay nagulat sa lahat. 2083 sapilitang lumabas sa Dragon Burial Cave. Ang tunay na dragon ng Dao technique ay umikot sa kalangitan na parang ang buong mundo ay nabalot ng panloob na chi ni Xiao Hai. Saglit, kahit ang tunay na santo ng pamilya si ay hindi maiwasang matigilan ng kaunti. Tumingin siya kay Xiao Hai at bumantong hininga, nakakalungkot talaga na patayin ka sa ganitong paraan. Gayunpaman, masyado kang matigas ang ulo. Talagang hindi ko kayang iligtas ang buhay mo. Dahil doon, itinaas ng tunay na santo ang kanyang palad, at nagtipon ang walang katapusang banal na kapangyarihan. Lalong tumindi ang dambuhalang kamay na halos sakupin ang buong mundo. Sa sumunod na segundo, walang awa. Natinapin ng higanting kamay si Xiao Hai. Tuldok tuldok tuldok. Ang Dragon Burial Cave ng Donghuang ay napapaligiran ng 12 true saints. Ang nakakatakot na presyon ay naging sanhi ng pagkawala ng lahat. Gayunpaman, sa isang malupit na kapaligiran, isang magsasaka na nakaputi ang nakaupo na nakakross ang paa. Sa sandaling ito, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, at ang kanyang palad ay walang kamalay-malay na dumaikit sa kanyang dibdib. Bahagyang kumunat ang noo ni Xiao Sheng. Ramdam niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Gayunpaman, ang sakit ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ito nawala. Hindi alam ni Xiao Sheng kung ano ang nangyayari. Nakatingin sa langit, walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Sa sandaling ito, walang nagbigay pansin kay Xiao Sheng. Lahat sila ay nakatingin sa Dragon Burial Cave, at ang panloob na chi sa bawat isa sa kanila ay patuloy na umaalingaw-ngaw.
Bagamat ang mga tunay na banal na ito ay malayo sa kanilang pinakamataas na kalagayan, kapag sila ay nagsanib puwersa, ang kanilang nakakatakot na lakas ay hindi magiging mas mababa sa isang tunay na santo sa pinakamataas na estado. Chinyu, ito na ang iyong huling pagkakataon. Kung handa kang lumabas para ibigay ang Trakelas Immortal Scripture, baka manatiling buhay ka, malamig na sabi ni si Chenjing. Sa Dragon Burial Cave, ang ekspresyon ni Chinyu ay napakapangit. Natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagsanib puwersa ng isang dosenang True Saints. Tiyak na hindi maihahambing sa kanila si Chinyu. Kahit na manatili ako sa Dragon Burial Cave, natatakot ako na mahihirapan akong magpatuloy sa pagtatago dito, bulong ni Chinyu. Sa puntong ito, nag-aatubili pa rin si Chinyu na umalis sa Dragon Burial Cave. Pagkatapos ng lahat, ito ang lugar kung saan inilibing ang Divine Dragon, at maraming True Saints ang nahulog. Sa makatuwid, si Chinyu ay mayroon pa ring bakas ng pantasya sa kanyang puso. Dahil ayaw mong lumabas, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa mo. Malamig na sabi ng isang tunay na santo. Pagkatapos noon ay nagkatinginan sila, na para bang nakipagkasundo sila sa isa't isa at naghanda ng sabay na umatake. Sunod-sunod na itinaas ng isang dosenang True Saints ang kanilang mga palad, at saglit, isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na internal chi ang dumaan. Pagkatapos ang mga anting-anting na ito ay mabilis na pinagsama sa kanilang mga kamay, na bumubuo ng napakalaking anting-anting na porma sayon na tumakip sa kalangitan sa itaas ng Dragon Burial Cave. Agad, ang buong Dragon Burial Cave ay nabalot ng isang misteryosong panloob na chi. Ang mga mahiwagang talisman na iyon ay parang mga tanikala na mahigpit na nakakandado sa buong Dragon Burial Cave, na pumipigil kay Chinyu na makatakas. Sa Dragon Burial Cave, naramdaman ni Chinyu ang matinding pressure, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas pangit. Alam niya na ang pinagsamang kapangyarihan ng mga tunay na banal na ito ay tiyak na hindi niya kayang tiisin. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Ang misteryosong langit na salamin ay lumutang sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos ay pinakilos niya ang panloob na chi sa kanyang katawan. Pilit na pinipigilan ang kapangyarihang ito. Ang nakakatakot na pressure ay patuloy na gumulong, at ang mysterious heavenly mirror sa itaas ng ulo ni Chinyu ay nagbuga ng liwanag na bomb-alot sa kanya. Gayunpaman, masyadong mababa ang cultivation realm ni Chinyu. Kahit na may proteksyon ng mysterious heavenly mirror, hindi niya napigilan ang pinagsamang puwersa ng isang dosenang True Saints. Ang kanyang katawan ay walang tigil na nanginginig, at ang panloob na chi sa Dragon Burial Cave ay naging mas nakakatakot. Sa ilang sandali, si Chinyu ay nasa matinding sakit at parang masusuffocate. Namingalinga si Chinyu sa paligid at nakita ang siksikan na misteryosong anting-anting sa Dragon Burial Cave. Ang mga anting-anting na ito ay tila gumagawa ng isang uri ng nakakatakot na kapangyarihan na tila sesubog anumang oras. Tulad ng inaasahan sa tunay na santo. Ang kanilang mga paraan ay talagang lampas sa aking imahinasyon. Ang ekspresyon ni Chinyu ay hindi kapani-paniwalang pangit. Alam niya na kung patuloy siyang magtatago sa Dragon Burial Cave, malamang na masabugan siya ng mga nakakatakot na talisman na ito. Itinayo ito ng isang dosenang True Saints. Ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. Huminga ng malalim si Chinyu. Tumingin siya sa bakana ng Dragon Burial Cave at bumulong, mukhang imposible para sa akin na magpatuloy sa pagtatago dito. Wala nang ibang paraan si Chinyu ngayon. Siguradong mamamatay siya kung patuloy siyang magtatago sa Dragon Burial Cave. Walang magawa, hakbang-hakbang lamang na makakalabas si Chinyu sa Dragon Burial Cave. Lalabas na siya. Pinaikit ni si Chenjing ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng mga sinag ng liwanag na malapit ng papalapit sa Dragon Burial Cave. Halos makita niya ang mga galaw ni Chinyu. Hindi nagtagal, lumitaw ang figure ni Chinyu sa pasukan ng Dragon Burial Cave. Tumangala siya kay si Chenjing at sa iba pa at sinabing may mahinang ngiti, paano ko, Chinyu, guguluhin ang napakaraming senior na lumapit at atakihin ako. Chinyu? Dapat alam mo ng husto kung bakit tayo naririto, sabi ng isang True Saint.
Tama. Ang Tracheles Immortal Scripture ay hindi para sa iyo. Ibigay ito ng masunurin. Kahit na ang tao ay maaaring walang kasalanan, ang pag-iingat ng isang kayamanan sa kanya ay maaaring isang krimen. Huwag matigas ang ulo na lumaban kapag nahaharap sa ebidensya. Nang marinig ang mga komento ng lahat, napangisi si Chin Yu sa kanyang puso. Tiningnan niya ang grupo ng mga bandido at malamig na sinabi, maaari kong ibigay sa inyo ang walang bakas na immortal na kasulatan, ngunit napakarami ninyo. Kanino ko ito ibibigay? Chin Yu, huwag kang maglalaro ng ganoong maliit na trick. Gusto mo pa bang maghasik ng hindi pagkakasundo sa atin? Sa tingin mo ba ito ay kapaki-pakinabang? Malamig na sabi ni si Chen Jing. Napabuntong hininga si Chin Yu at walang magawang umiling. Tama. Kayong lahat ay mga taong nabuhay ng libu-libong taon. Natural. Hindi kayo malilinlang ng ganoong kaliit na pakulo. Pero ang totoo, hindi ba mawawala ang buhay ko kung ibibigay ko sa inyo ang Tracheles Immortal? Mababawasan ang paghihirap mo, malamig na sabi ni si Chen Jing. Umiling si Chin Yu at sinabing, kung pag-uusapan, hindi talaga ako natatakot na magdusa. Kung hindi ko man lang maligtas ang buhay ko, hindi mo makukuha ang Tracheles Immortal Scripture. Chin Yu, ilang beses mo nang pinahiya ang pamilya kong si. Sa pagkakataong ito, dapat kang mamatay. Malamig na saway ni si Chen Jing. Sabi ni Chin Yu na may malamig na mukha, kung ganoon, gawin mo lang. Pero hayaan mo akong sabihin sa iyo, itinago ko ang Tracheles Immortal Scripture. Hindi mo makukuha ang Tracheles Immortal Scripture kung papatayin mo ako. Ang mga ekspresyon ng lahat ay agad na naging hindi nasisiyahan. Isang tunay na santo ang nagsabi kaagad, mayroon kang sama ng loob sa pamilyang si. Ngunit hindi sa amin. Hanggat handa kang ibigay ang walang bakas na walang kamatayan na kasulatan, maaari kong iligtas ang iyong buhay. Tama. Gusto lang naming makuha ang walang kamatayang kasulatan. Chin Yu, makatitiyak ka. Sa amin dito, tiyak na ililigtas namin ang iyong buhay. Si Chen Jing ay mukhang labis na hindi nasisiyahan, ngunit wala siyang masabi. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay talagang makuha ang Tracheles Immortal Scripture. Si Chen Jing, ano ang tungkol sa iyo? Itinaas ni Chin Yu ang kanyang ulo at nagtanong. Huminga ng malalim si Chen Jing at sinabing, dahil nagsalita na ang lahat, sasang-ayon ako sa iyong kahilingan. Kaya kung iligtas ang iyong buhay pansamantala. Tuldok panipi. Tinaas ni Chin Yu ang kanyang kilay at sinabing, oo, kapag ang Tracheles Immortal Scripture ay nasa iyong mga kamay, agad kang magiging pag-alit, tama ba? 2084 na pagdating ni Dean Lei. Nagbago ang ekspresyon ni si Chen Jing. Malamig niyang sinabi, Chin Yu, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Dahil nangako ako sa iyo, tiyak na hahayaan kitang umalis. Ngumiti si Chin Yu at umiling. Bigla niyang inilahad ang kanyang mga kamay at sinabing, kung ganoon, magtitiwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Ibibigay ko sa iyo ang walang bakas na walang kamatayan na kasulatan. Nang matapos siyang magsalita, kinuha ni Chin Yu ang isang jade slip mula sa kanyang mga braso at ibinato ito kay si Chen Jing at sa iba pa. Nagningning ang mga mata ng lahat habang inabot nila ang jade. Gayunpaman, nang malapit nang mahulog ang jade slip sa kanilang mga kamay, isang malakas na presyon ang biglang sumabog mula sa loob. Ang jade slip ay agad na nabasag at nawala. Ito, malaking pagbabago ang ekspresyon ng lahat. Nanlaki ang mga mata nila, nakatingin kay Chin Yu, at hindi napigil ang umungol. Naglakas loob ka talagang linlangan kami. Hahaha. Nang makita ito, hindi napigilan ni Chin Yu ang tumawa ng buong puso. Maliban kay Chin Yu, malamang na walang sino man ang maaaring lokohin ang isang dosenang true saints. Inilagay ni Chin Yu ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at nakangiting sinabi ko na sa iyo, ang Tracheles Immortal Scripture ay wala sa akin. Gusto mo talagang agawin ito. Mukhang gusto mo talagang makuha itong Tracheles Immortal Scripture. Ang mga tunay na banal ay mukhang lalong hindi nasisiyahan, ngunit pinigilan nila ang kanilang galit at ginawa ang kanilang makakaya upang manatiling kalmado. Chin Yu, ibigay ang Tracheles Immortal Scripture ng masunurin.
Kung hindi, hindi namin magagarantiya na maliligtas ang iyong buhay. Malamig na sabi ng isang true saint. Sa banal na rehiyon, hindi maraming tao ang nang-ahas na pagtawanan kami ng ganito. Chinyu, utang mo sa amin ang iyong buhay ngayon. Nagsalita din ang isa pang tunay na santo. Nag-isip sandali si Chinyu at sinabing, sige, sasabihin ko na sa iyo. Ang Tracheles Immortal Scripture ay nakalagay sa Asher Rock Forest sa pinakatimog ng Crimson Moon Continent. Kung matapang ka, maaari kang pumunta at kunin ito. Chinyu, wala tayong gaanong pasensya. Ang mga tunay na banal na ito sa wakas ay nawala ng pasensya. Nagdilim ang mukha ni si Chenjing habang sinabi niya, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Ang pamilya natin ay nagtanim na ng marka sa kanya. Si Chinyu ay walang oras na pumunta sa Asher Rock Forest. Kung hindi ako nagkakamali, ang Tracheles Immortal Scripture ay kasama niya. Patayin mo na lang siya at kunin mo. Habang nagsasalita siya, ang panloob na chi ni si Chenjing ay lalong naging kakilakilabot na para bang siya ay aatake sa anumang sandali. Naglakas loob ka bang tumaya? Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nagtanong. Bakit hindi? Galit na galit si Chenjing, lahat, maniwala ka sa akin, ang Tracheles Immortal Scripture ay kasama niya o nasa dragon. Burial Cave. Kapag nahuli ko siya at ibinalik ko siya sa pamilyang Si, hahanapin ko ng pilit ang kanyang divine sense. Hindi mawawala ang Tracheles Immortal Scripture. Ang ekspresyon ni Chinyu ay unti-unting naging malamig. Ang paghihintay sa kamatayan ay hindi kailanman naging karakter ni Chinyu na lumutang sa itaas ng kanyang ulo at ang kanyang katawan ay naglabas ng mga sinag ng gintong liwanag. Gusto mo pa bang subukan? Kawili-wili, kawili-wili. May dala akong Tribulation Magical Artifact. Kaya hindi ako natatakot sa iyo. Malamig na sabi ni Chinyu. Ang hampas ng palad ni si Chenjing ay nakakadurog ng lupa at lubhang nakakatakot. Ang kanyang palad ay tila nag-transform sa isang bundok, na puno ng mapangwasak na kapangyarihan na parang gustong durugan ang mundo. Madilim. Naulap ang gamulong sa langit, kumikidlat, at umihip ang malakas na hangin na tila ba dumating na ang katapusan ng mundo. Sa ilalim ng presyon ng palad na ito, ang buong Crimson Moon Continent ay nakaramdam ng hindi pa nagagawang pagkabigla. Ang mga bundok ay gumuho, at ang lupa ay nabasag. Umihip ang hangin, at lumundag ang mga ulap. Nanginginig ang lahat na parang sumisigaw ng pagkakataong mabuhay. Ang di mabilang na mga magsasaka ay umiwas at tumingin sa nakakawasak na labanang ito sa takot. Mamantong hininga sila sa kanilang mga puso. Ito ba ay labanan sa pagitan ng mga true saints? Masasabing nakakasira ng mundo. Kasabay nito, si Chinyu ay walang takot. Hinawakan niya ng mahigpit ang mysterious heavenly mirror at buong lakas niyang pinaikot ang magic power sa kanyang katawan. Umikot ang mysterious heavenly mirror sa itaas ng kanyang ulo, naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Kumalat ang mga patong ng liwanag na alon at nabuo ang isang pininto ang liwanag na kalasag na bumalot sa kanya ng mahigpit. Natama na ang palad ni si Chenjing. Sa isang iglap, parang ang palad na ito ang tanging natitira sa mundo. Ang napakalaking anino ng palad na iyon ay parang isang higanteng hayop na nilamon ng langit, na sinusubukang lumunin si Chinyu. Boom! Sa sandaling makipag-ugnayan sila, agad na naramdaman ni Chinyu ang matinding pressure. Ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay nanginginig. Nang marahas ngunit nabasag sa isang sandali. Nililigawan mo si kamatayan, malamig na sabi ni si Chenjing. Bagamat isa lamang itong casual na hampas ng palad, hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng Reversion Void Stage Cultivator. Klang! Sa sandaling ito, biglang naglabas ng malutong na tunog ang katawan ni Chinyu. Yung palad na yun parang may hinarang tapos diretsong nabasag. Natigilan ang lahat, pagkatapos ay mabilis na tumingin kay Chinyu. Hindi napigilan ni Chinyu na haplasan ang kanyang katawan na parang hindi makapaniwala. Nilabanan niya ito. Ulalas ng isang tao. Paano ito? Si Chinyu, ay isa lamang reversion to void stage cultivator, kaya paano niya ito malalabanan? Alam ko. Siguradong nakakuha siya ng ilang kayamanan sa Chaos Grave, may natauhan sa sandaling ito.
Si Chinyu ay pumasok sa Chaos Grave at nakuha ang Trakelas Immortal Scripture. Pinuksan niya ang kabaong ni Wuji. Walang nakakaalam kung anong kayamanan ang nakatago sa loob. Mukhang ang mga damit ni Wuji ay talagang kapaki-pakinabang. Tuwang-tuwa si Chinyu. Ang tila ordinaryong damit na ito ay nakatiis sa hampas ng palad ng isang tunay na santo. Kahit anong yaman ang mayroon ka, wala itong silbi. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang lahat ay ilusyon lamang. Malamig na sabi ni si Chenjing. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, at may mga sinag ng liwanag na naglalabas mula sa kanyang glabela. Ang mga ilaw ay namuo at walang katulad na ningning. Parang gusto nitong tusukin ang lahat. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chinyu nang agad niyang naunawaan ang intensyon ni si Chenjing. Ang taong ito ay nagplanong salakayin ang banal na pakiramdam ni Chinyu. Kahit na ang katawan ni Chinyu ay protektado ng banal na damit, ang kanyang banal na pakiramdam ay hindi maihahambing sa tunay na santo. Huwag putulin ang kanyang primordial spirit. Kung hindi, paano natin siya mahahanap ng pilit? Isang tunay na santo sa tabi ang nagpaalala sa kanya sa sandaling ito. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Mag-iiwan ako ng bakas ng kanyang banal na pakiramdam, malamig na sabi ni si Chenjing. Ang ekspresyon ni Chinyu ay walang katulad na pangit, at hindi niya alam kung ano ang gagawin saglit. Si Chinyu ay walang magawa laban sa pag-atake ni si Chenjing. Sige, tumigil na tayo dito. Hindi mo ba ako minamaliit sa paggawa nito? Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa abot tanaw. Napakunot ang noo ng lahat at nagmamadaling lumingon. Isang maputing balbas na matandang humakbang sa kawalan at lumapit. Nakasuot siya ng puti at may hitsura ng isang celestial na nilalang na may mga katangiang dawis. Nang makita nila ng malinaw kung sino iyon, bahagyang naging hindi natural ang mga ekspresyon ng bawat isa. Dinley. Nagulat si Chinyu at agad na nasasabik. Hindi niya inaasahan na darating si Dinley sa ganoong kakrusyal na oras. Huminga ng malalim si Chenjing, tumingin kay Dinley, at tahimik na sinabi, masaya akong makita ka, Dinley. 285 pag-atake ni Dinley. Hinaplos ni Dinley ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, si Chenjing, matagal nang hindi nagkikita. Natahimik si Chenjing. Mukha siyang hindi masaya. Inilibot ni Dinley ang kanyang tingin sa mga tao at nagulat na sinabi, narito ang napakaraming tao ngayon. Ano ang nangyayari? Isang pagtitipon ng matatandang lalaki. Nang marinig ang mga salita ni Dinley, ang mga ekspresyon ng lahat ay naging hindi natural. Hindi ka ba namatay noon? So peke ang pagkamatay mo. Yung matandang yon, naalala ko pumanaw ka na rin diba? Nabalitaan ko na nabulunan ka sa sobrang daming table tasks. Bakit? Siya nagpakita ngayon. At ikaw, ano nga ulit ang pangalan mo? Parang pamilyar ka. Kumalaw si Dinley sa gilid. Wala man lang siyang ugali ng isang eksperto. Sa halip, para siyang isang matandang mapaglarong bata. Lalong hindi nasisiyahan ang mga ekspresyon ng bawat isa. Sumigaw si Chenjing, tama na. Dinley? Bakit ka nandito? Diretso na tayo. Sa punto. Ngumiti si Dinley at sinabing, dapat alam mo kung bakit ako nandito. Gusto kong ilayo si Chinyu. Taga Thunder Courtyard siya. Sinabi ni si Chenjing, na pinaikit ang kanyang mga mata, Dinley, sa palagay ko ay hindi si Thunder Courtyard ang namamahala sa lugar na ito dahil nasa labas ito ng Thunder Courtyard. Ito ang palaging panuntunan ng iyong Thunder Courtyard. Ano? Labagin mo ba ang panuntunang ito gamit ang iyong sariling mga kamay? Nakalimutan ko na sana kung hindi mo nabanggit, tinapik ni Dinley ang ulo niya at sinabing, kung ganoon, sasamantalahin ko ang araw na ito na maging isang mapalad na araw para baguhin ang panuntunang ito. Mula ngayon, walang sino man ang pinapayagang hawakan ang mga disipulo ng Thunder Courtyard. Kung hindi, ito ay kukunin bilang isang deklarasyon ng digmaan laban sa Thunder's Courtyard. Ikaw. Si Chenjing ay agad na nagalit, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas malamig. Tumingin siya kay Dinley at sinabing, Dinley, ayos lang kung gusto mo siyang ilayo, pero kailangan niyang ibigay ang Trakelas Immortal Scripture.
Trakelas Immortal Scripture, ungol ni Dinley, at pagkatapos ay tumingin kay Chinyu at sinabing, mayroon ka ba ng bagay na iyon? Si Chinyu noon. Natulala. Pagkatapos ay mabilis niyang sinabi, hindi ko pa ito nakita noon. Narinig mo ba iyon? Si Chinyu ay walang Trakelas Immortal Scripture, nakangiting sabi ni Dinley. Kinagat ni si Chenjing ang kanyang mga ngipin at sinabing, Dinley, alam na alam mo kung ano ang ibig sabihin ng Trakelas Immortal Scripture. Talagang, hindi niya ito pinapayagang alisin ito. Walang sino man ang makakapagpabago niyan. Ngunit wala siya nito. Paano mo inaasahan na ibibigay niya ito sa iyo? Paano ito? Susulatan kita kaagad kapag bumalik ako. Sabi ni Dinley na may nakakalokong ngiti. Gaano man katanga ang isang tao, makikita ng isa ang intensyon ni Dinley. Pumunta siya dito para protektahan ang kanyang mga anak. Siya ay hindi makatwiran. Dinley? Ayaw naming maging kaaway mo. Lubos ka rin naming iginagalang. Gayunpaman, dapat ibigay ni Chinyu itong walang bakas na immortal na kasulatan, sabi ng isang true saint. Tama. Ang walang bakas na immortal na kasulatan ay may malaking kahalagahan. Hindi ito maaaring nasa kanyang mga kamay, sabi ng isa pang true saint. Inilibot ni Dinley ang kanyang mga mata at sinabing, oo, naalala ko na ngayon. Kasama ko ang Trakelas Immortal Scripture. Sai, matanda na ako at gulong-gulo na ang ulo. Nakalimutan ko na. Sa iyo. Pagkatapos ay mabilis na ibigay ito, at maaari mo siyang kunin anumang oras, malamig na sabi ni si Chenjing. Nasa akin nga, pero ayaw kong ibigay sa iyo. Paano? Nakangiting sabi ni Dinley. Dinley? Pareho tayong true saints. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Sigaw ni si Chenjing. Ang ibang mga true saints ay humakbang din at naglalayong umatake. Hindi namin nais na maging kaaway sa iyo, ngunit kung hindi ka natauhan, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Tama. Nag-iisa ka, at 100 tao tayo. May pagkakataon tayong manalo. Ipinapayo ko sa iyo na huwag sirain ang Thunder Courtyard dahil kay Chinyu. Ang mga kilay ni Chinyu ay mahigpit na nakakunot, at siya ay labis na nag-aalala sa kanyang puso. Halos walang pagkakataong manalo si Dinley laban sa 100 true saints. Pagkatapos ng lahat, ito ay 100 true saints, tunay na Saint Realm. Tinatakot mo ba ako? Bahagyang pinaikit ni Dinley ang kanyang mga mata. Maiintindihan mo ito sa ganitong paraan, mahinang sabi ni si Chenjing habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nang makita ito, tumango si Dinley. Then you guys may go ahead. Matagal ko nang hindi ginagalaw ang mga dati kong buto. Talagang nangangahas ka bang lumaban sa 100 sa amin? Sigaw ni si Chenjing. Dinley? Bagamat mayroon kang malakas na lakas, hindi mo matatalo ang 100 true saints. Sigaw ng isang tunay na santo sa gilid. Gumisi si Dinley at sinabing, tama ka. Kung lahat kayo ay nasa tuktok mo, napakahirap para sa akin na talunin ka. Sa kasamaang palad, ang iyong vital energy ay nabawasan, at ikaw ay hindi malayo sa kamatayan. Hindi ba kayo pareho? Gumisi si Chenjing at sinabi. Walang sinabi si Dinley. Huminga siya ng malalim, at agad na nagbuga ng mahinang asul na liwanag ang kanyang katawan. Kasunod ng paglitaw ng mga sinag ng liwanag na ito, ang panloob na chi ni Dinley ay nagsimulang pumailang-lang. Isang nakakatakot na pressure ang dumaan sa buong mundo. Hindi pa banggitin si Chinyu, maging si Chenjing, at ang iba pa ay nakaramdam ng matinding pressure. Rumble. Nanginginig ang lupa na parang guguho ang langit at lupa. Ang mga mukha ni si Chenjing at ng iba pa ay walang katulad na pangit, at naramdaman pa nila ang malakas na pagpindot sa kanilang mga dibdib. Ikaw, nasunog mo ba ang esensya ng dugo mo? Ulalas ng isang tunay na santo. Hindi, wala pa siya sa stage na nauubusan ng langis at natutuyo ang lampara. O sa halip, nasa peak pa rin siya. Lalong naging pangit ang mukha ni si Chenjing. Tandang padamdam. Walang sino man ang mag-aakalang ang isang tunay na santo sa tuktok ng kanyang kapangyarihan ay talagang buhay pa. Ang ganitong uri ng kapangyarihang humahadlang ay nagdulot ng takot sa lahat.
Sa sandaling ito, nakatayo si Dinley sa kawalan na may hindi kapani-paniwalang nakakatakot na panloob na chi. Para siyang tunay na Diyos. Tinulyapan niya ang lahat at nakangiting sinabi, "Halika, kumilos na kayo. Wala akong pakialam na patayin kayong lahat ngayon." Umatras ang lahat ng tunay na banal. Anong biro? Siguradong baliw na makipaglaban sa isang trusan sa kanyang peak. Maliban kung sinunog nilang lahat ang kanilang asensya ng dugo, wala silang pagkakataong manalo. Kahit nasunugin ng isang tao ang kanyang asensya ng dugo upang labanan ang isang tunay na santo sa kanyang tuktok, malamang na mamatay ang isa. Hindi ka na nagsasalita. Inaalis ko na siya. Iniunat ni Dinley ang kanyang palad, at isang banayad na puwersa ang nagdala kay Chinyu sa kanyang tagiliran. Pinandilatan ni si Chenjing si Dinley at nagngangalit na sinabi, "Talagang napakatalino ng paraan ni Dinley. Mapapanatili mo talaga ang iyong pinakamaraming kalagayan sa loob ng maraming taon. Iginagalang ka namin." Lumingon si Dinley kay si Chenjing at sinabing, "Bakit? Ano pa ang gusto mong sabihin?" "Wala akong masasabi," nginisyo ni si Chenjing at sinabi. "Gusto ko lang bigyan ka ng payo. Sa panahong ito, ang nakababatang henerasyon ay may pag-asa na makapasok sa True Saint Realm. Sa panahong iyon, wala na ang iyong kalamangan. Halimbawa, si Liu He ng aking pamilyang si. Tiyak na bibisitahin kanya kapag siya ay tumuntong sa True Saint Realm," malamig na sabi ni si Chenjing. 2086 ang kalagayan ng pag-iisip ni si Shio. Ang mga salita ni si Chenjing ay puno ng pagbabante at hindi niya ito itinago. "Huwag kang mag-alala. Kapag narating ni si Liu He ang True Saint Realm, pupunta ako sa pamilya mong si para batiin siya," nakangiting sabi ni Dinley. Tuldok. Pagkasabi nito, hindi pinansin ni Dinley ang mga tao. Tumalikod siya at umalis kasama si Chinyu. Nagsalita lamang si Chenjing at ang iba pa nang makalayo si Dinley. "Hindi ko inaasahan na ang lalaking ito na si Lei ay nasa kanyang tuktok. Isang tunay na santo sa kanyang kasukdulan. Sino ang maaaring makagalit sa kanya? Susuko na ba tayo sa walang bakas na immortal na kasulatan na ito? Imposibleng sumuko. Kapag may lumitaw na bagong santo sa pamilyang si, tiyak na hihilingin namin ito." Natahimik ang lahat. Pagkasabi nito, lubos silang nag-aalala sa kaibuturan. Ang mga bagong banal ay lilito sa pamilyang si at iba pang mga maharlikang pamilya, ngunit ang mga buhong na magsasaka ay hindi kasing swerte. Habang sila ay nagdrag, mas kaunting mga pagkakataon na mayroon sila. Maliban kung maaari silang gumawa ng isa pang hakbang pasulong sa kritikal na sandaling ito at humakbang sa isang mas mataas na kaharian, hindi nila maaaring pagmamay-ari ang Krakelas Immortal Scripture. Tuldok tuldok tuldok. Sa Thunder Courtyard, sinundan ni Chinyu si Dinley at umupo sa kanyang templo. Medyo relaxed si Dinley na parang walang nangyari. Medyo nag-alala si Chinyu. Tulad ng sinabi ng pamilyang si, kung marating ni si Liu He ang True Saint Realm, magdudulot siya ng gulo para kay Dinley. Si Liu He ay isang nangungunang henyo noon. Minsan na siyang nagwala sa kalawakan. Kung ang pamamaraan ng Dao ay hindi napigilan ang itsura ng tunay na santo, ang kanyang lakas ay matagal nang hindi maarap. Nang tumuntong siya sa True Saint Realm, walang nakakaalam kung si Dinley ang kakampi niya. "Nakuha mo talaga ang Krakelas Immortal Scripture. Mukhang may kakayahan ka pa," sabi ni Dinley. Ibinuko ni Chinyu ang kanyang bibig at mapait na ngumiti. "Swerte lang. Nga pala, Dinley, nasaan si Juwo? Okay lang ba siya?" Tinuro ni Dinley ang isang token sa di kalayuan. Ang pangalan ni Juwo ay nakasulat sa token. "Kung may mangyari sa kanya, madudurog ang token," sabi ni Dinley. "At saka, nagawa ko na ang aking paglipat. Sa tingin ko ang pamilyang si ay dapat tumigil saglit. Dala pa rin ni Juwo ang demonyong itlog. Kaya dapat walang nangyari. Maaari kang manatili dito sa ngayon," sabi ni Dinley. Ibinuko ni Chinyu ang kanyang bibig at saka bumantong hininga. Hindi siya magtatagal sa Thunder Courtyard dahil tiyak na magdudulot ito ng gulo sa Thunder Courtyard. Gayunpaman, wala nang ibang mapupuntahan si Chinyu. Kaya't maaari lamang siyang manatili pansamantala at kunin ang pagkakataong humakbang sa
Reversion to Void Stage, pagkatapos nito ay mauunawaan niya ang Krakelas Immortal Scripture. Nang gabing iyon, hindi nagmamadaling pumasok si Chinyu. Sa halip, muli niyang pinasok ang mundo ng Krakelas Immortal Scripture. Sa pagkakataong ito, ang mga eksena sa harap ng mga mata ni Chinyu ay naging mas mahiwaga at hindi maarap. Ang mga eksenang lumitaw ay halos proseso ng pag-unawa ni Wuji sa Dao at sa kanyang ilang mga dakilang laban. Si Wuji sa dakilang labanan ay masasabing hindi magagapi. Hindi pa siya natalo sa kanyang buhay. Mula sa pagiging hindi kilala, hindi napapansin, at nabuli saan man siya pumunta sa simula hanggang sa huling yugto, mahirap isipin na sila ay iisang tao. Pagkatapos mag-obserba ng ilang magagandang laban, lumipas ang 8 araw. Para sa mga eksperto sa antas ni Wuji, ang labanan ay tatagal ng ilang araw. Sa makatuwid, ang isang tao ay mangangailangan ng hindi bababa sa 100 taon, kung hindi 1,000 taon, kung nais ng isang tao na lubos na maunawaan ang walang bakas na immortal na kasulatan. Kung maaari lamang akong pumili para sa aking sarili, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, isang matapang na ideya ang biglang lumitaw sa isip ni Chinyu. Paano kung hatiin ko ang isang maliit na bahagi ng aking kamalayan upang tuklasin ang Krakelas Immortal Scripture? Ulalas ni Chinyu sa kanyang puso. Kung magagawa iyon, mas madaling maunawaan ang walang bakas na walang kamatayan na kasulatan. At halos lahat ng oras ni Chinyu ay maaaring gugulin sa pag-unawa sa Krakelas Immortal Scripture. Ito ang tinatawag na multitasking. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang mahirap na gawain para sa mga ordinaryong magsasaka dahil hindi sila maaabala kapag naiintindihan ang mga pamamaraan ng Dao. Kung hindi, baka magkagulo sila. Ngunit para kay Chinyu, ito ay posible. Ang meridian circulation technique na natutunan niya noon ay nagkataon ding pareho. Sa pag-iisip nito, mabilis na pinalawak ni Chinyu ang isang tipak ng divine sense. Gintong liwanag na kasing laki ng isang butil ng bigas ang bumaril mula sa kanyang glabela. Lumapit ang golden light sa Krakelas Immortal Scripture at dahan-dahan itong binuksan. Sa susunod na segundo, ang banal na diwa na ito ay pumasok sa walang bakas na immortal na kasulatan. Talagang gumagana. Si Chinyu ay agad na natuwa. Sa ganitong paraan, nawala ang mga alalahanin ni Chinyu, at maaari pa niyang makuha ang 2 beses sa resulta sa kalahati ng pagsisikap. Gamit ang isang maliit na divine sense para sundan si Wuji habang ginagamit ang tunay na katawan para sa self-cultivation, ang ganitong uri ng cultivation method ay bihira sa mundo. Si Chinyu ay labis na nasasabik, at ang kanyang mga mata ay biglang nagningning. Nakaayos na. Huminga ng malalim si Chinyu. Pagkatapos noon, inalis ng kanyang tunay na katawan ang Krakelas Immortal Scripture, at sinimulan niya ang kanyang pag-address para humakbang sa advanced stage ng Reversion to Void. Tuldok tuldok tuldok. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkilos ni Dinley. Ito ay walang alinlangan na isang bomba para sa banal na rehiyon. Ang pagpigil sa isang tunay na santo sa kanyang pinakamataas na kalagayan ay masyadong nakakatakot. Kung nabaliw si Dinley at dinala ang mahiwagang artifact ni Immortal Emperor Lei para atakihin, maging ang 9 na aristokratikong pamilya ay manginig sa takot. Maraming taon na ang nabuhay ni Dinley ngunit nasa pinakamataas pa rin siya. Halos lahat ng mga kasama niya ay nalante at malapit na sa katapusan ng kanilang buhay. Natatakot ako na mayroon siyang lihim na pamamaraan o nakarating na siya sa susunod na cultivation realm. Ang Thunder Courtyard ay nanindigan sa loob ng napakaraming taon. Sino ang nangahas na salakayin sila? Hindi ba iyon ang pagpigil ni Dinley? May nakalimutan ka ba? Nasa Thunder Courtyard din si Flower Granny. Ang Flower Granny ay isang pangalan na tahimik ng napakaraming taon. Ngayong nabanggit na siya, nakakatang pa rin. Maraming tao ang tila nakakalimutan na ang tungkol kay Flower Granny, ngunit ngayong muli siyang nabanggit, tila naalala nila ang nakakatakot at makapangyarihang lakas ng Flower Gran. Ang Flower Granny ay dating kilala bilang numero 1 henyo sa mundo, isang babaeng may potensyal na pumasok sa kaharian ng Immortal Emperor. Tama.
Noong nasa tuktok na siya, tila walang sinuman sa ilalim ng kalangitan ng banal na rehiyon ang kanyang katapat. Kung hindi dahil sa katotohanan na siya ay sinasaktan ng mga emosyon, walang sinuman ang makakaisip sa cultivation realm na kinaroroonan. Ngayon ng Flower Granny Hua. Gayunpaman, wala na ang Flower Granny sa kanyang peak. Mahirap matukoy kung gaano kalakas ang mayroon siya. Tuldok tuldok tuldok. Sa pamilyang Si, sinabi ni si Chenjing kay si Shio ang lahat. Ang Trachealus Immortal Scripture ay nasa kamay na ni Chinyu. Tiyak na mauunawaan niya ito pagdating ng panahon. Kung hindi lalabas si Liu Hei sa pag-iisa sa oras, malamang na makaligtaan natin ito, sabi ni si Chenjing sa malalim na boses. Ang ekspresyon ni si Shio ay sobrang kalmado, at hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng gulat. Mabuti kung wala ang Trachealus Immortal Scripture. Ako, si Shio, gusto kong tahakin ang sarili kong landas, mahinahong sabi ni si Shio. Pagkatapos umalis ni Master sa pag-iisa, hindi na ako magtatanong tungkol sa mga bagay ng pamilya Si. Plano kong pumunta sa retreat. Nang sabihin niya ito, kitang-kita ni S. Chenjing ang Dao Technique na dumadaloy sa katawan ni si Shio na para bang ang Dao Technique ay humakbang. Hindi lamang ang bagay na ito ay hindi nagbigay ng anumang dagok kay si Shio, ngunit nagbigay din ito sa kanya ng bagong pamamaraan ng Dao. 2087 umalis si Teng Zishu sa pag-iisa. Ang usapin ng Chaos Grave ay tila tumigil pansamantala, ngunit alam ng lahat na ito ay kalmado lamang bago ang bagyo. Sa sandaling lumitaw ang isang bagong santo, tiyak na makikipag-ayos sila kay Dean Lei, lalo na ang mga bagong santo ng siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Sa Chaos Grave, ang siyam na sanctum ay nagpapalabas pa rin ng nakakatakot na liwanag. Kasabay nito, umaatres si Chinyu sa Thunder Courtyard. Matapos maranasan ang napakaraming karanasan, nagkaroon na si Chinyu ng paraan upang makapasok sa Advanced Stage Reversion Void. Kasabay ng suporta ng dugo ng dragon at iba pang mga item, ang tagumpay ni Chinyu ay hindi ganoon kahirap. Kailangan lang niya ng ilang oras. Sa Thunder Courtyard, nag-iisang umatras si Chinyu, nag-concentrate sa kanyang cultivation. Ang kanyang panloob na chi ay lalong lumakas, at ang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan ay patuloy ding tumalon. Halos maramdaman niya ang matinding sigla. Sa paglipas ng panahon, ang cultivation base ni Chinyu ay naging mas matatag, at ang kanyang pag-unawa sa advanced na yugto ng reversion ay naging mas masinsinan. Sa labas ng Chaos Grave, ang mga tunay na banal ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay hindi nagpabiye sa kanilang pagbabantay. Mahigpit nilang sinusubaybayan ang mga galaw ng Chaos Grave, natatakot na mangyari ang anumang hindi inaasahang pagbabago. Habang paparating na ang bagyo, lahat sila ay palihim na nag-iipon ng kanilang lakas at naghahanda upang harapin ang anumang posibleng mga sitwasyon. Kasunod ng pag-atake ni Dean Lei, ang banal na rehiyon ay nagtamasa ng maikling panahon ng kapayapaan. Parang tumahimik ang lahat. Gayunpaman, ang lahat sa banal na rehiyon ay nag-uusap kung sino ang unang makakatuntong sa True Saint Cultivation Realm. Ang ilan ay nagsabi na ito ay magiging si Liu Hei, at ang ilan ay nagsabing Yan Gayan. Ang ilan ay nahulaan pa nga na ito ang magiging pinakamataas na banal na anak ng mga dakilang aristokratikong pamilya. Makalipas ang ilang araw, isang nakakagimbal na balita ang biglang lumabas. Ang araw ng landas ng langit ay bababa na, at hindi lalampas sa 3 buwan. Sa sandaling kumalat ang balitang ito, ang buong banal na rehiyon ay agad na nagkagulo. Ang araw ng Heavenly daw ay bababa sa loob ng 3 buwan. Sa lalong madaling panahon. Mukhang mas mabilis kaysa sa nahulaan ng lahat. Tama. May nagsabi na tatagal ito ng kahit 1 taon, pero ngayon ay ilang buwan na lang. Mas maaga pa ito kaysa sa hinulaan nila. So, engaged na sina si Shio at Yanrozo. Ang balitang ito ay kumalat lamang sa loob ng 1 dosenang araw nang kumalat ang isa pang pasabog na balita. Si Teng Zishu, ang tagapagmana ng pamilya Teng, isa sa siyam na dakilang aristokratikong pamilya, ay lumabas sa pag-iisa. Gaya ng inaasahan. Nakapasok na siya sa True Saint Cultivation Realm.
Kahit na si Teng Zishu ay medyo mas matanda kay si Shio at sa iba pa, siya ay isang junior pa rin. Isang dosenang taon na ang nakalilipas, si Teng Zishu ay kilala bilang unang tagapagmana at ang numero unong henyo ng banal na rehiyon. Gayunpaman, pinili niyang mag-retreat nang siya ay nasa tuktok ng kanyang kaluwalhatian. At ang retreat na ito ay tumagal ng 10 taon. 10 taon na ang lumipas, at si Teng Zishu ay nakapasok na sa True Saint Cultivation Realm sa bagong panahon. Tulad ng inaasahan sa numero unong banal na anak ng banal na rehiyon. Talagang nakakatakot ang kanyang talento. Hindi ko inaasahan na si Teng Zishu ay mas mabilis kaysa kay si Liu He at sa iba pa. Si Teng Zishu ay lumabas sa pag-iisa. Ang kompetisyon sa mga nakababatang henerasyon ng banal na rehiyon ay malamang na magiging mas kapanapanabik sa hinaharap. Sa loob lamang ng ilang araw, inanunsyo ng pamilya Teng na magdaraos sila ng isang engranding piging pagkaraan ng 3 araw at inanyayahan ang lahat na pumunta at batiin si Teng Zishu. Hindi lamang iyon, ngunit ang pamilya Teng ay nagtakda rin ng isang panuntunan na maaaring lumahok ang sinuman, ngunit walang sinuman, kabilang ang 9 na dakilang maharlikang pamilya. Ang pinayagang kumilos sa pamilya Teng. Ang layunin ng pamilya Teng na gawin ito ay una upang matiyak na ang piging ay magpapatuloy ayon sa naka-schedule, at pangalawa upang ipakita ang kanilang lakas sa 9 na dakilang maharlikang pamilya. Sa paglitaw ng isang tunay na santo, ang pamilya Teng ay tila bahagyang mas mahusay kaysa sa ibang maharlikang pamilya ng hindi nasusunog ang kanilang dugo. Tinisikap ba ng pamilyang Teng na ito na sabihin sa amin na ang kanilang pamilya ay malalampasan tayo sa pagsulong? Mabilis na nakita ng ilang maharlikang pamilya ang mga intensyon ng pamilya Teng at agad na hindi nasisiyahan. Gayunpaman, ang kahilingan ng pamilya Teng ay hindi makatwiran. Bukod dito, ang katotohanang lumabas si Teng Zishu sa pag-iisa ay talagang nagbigay ng tiwala sa pamilya Teng. Sa makatuwid, kahit na ang mga aristokratikong pamilya ay hindi masaya, maaari lamang nilang tiisin ito. Ang petsa ay itinakda na 3 araw mamaya, at ang lokasyon ay sa tirahan ng pamilya Teng. Samantala, si Chinyu ay nasa kritikal na sandali ng pagpasok sa advanced stage ng Reversion Void. Naramdaman niya ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan na umaagos na parang agos. Siya ay ganap na nakatuon sa paglilinang. Ang puwersa ng buhay at espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay umakma sa isa't isa at patuloy na nagtanim sa kanyang mga meridian at dantian. Sa prosesong ito, ang kamalayan ni Chinyu ay unti-unting pumasok sa isang ethereal na estado na parang siya ay pinagsama sa langit at lupa. Malinaw niyang nararamdaman ang bawat bakas ng panloob na chi at pagbabago-bago ng buhay sa paligid niya. Biglang-bigla, ang magic power sa katawan ni Chinyu ay tila nasira sa formation, at isang malakas na internal chi ang kumalat sa buong katawan niya. Nagulat si Chinyu. Naramdaman niya ang panloob na chi sa kanyang katawan na pumailanglang ng ilang beses. Ang kanyang pisikal na katawan at banal na pakiramdam ay lubos na pinahusay sa sandaling ito. Kitang-kita niya ang pag-agos ng dugo sa kanyang katawan, na tila sumasanib sa kanyang katawan at dahan-daang nagpapakita ng bahagyang gintong kulay. Dahan-daang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Naikuyom niya ang kanyang kamao, at agad na nabasag ang kawalan sa kanyang harapan. Ang kanyang Dao technique ay kumilos paayon sa kanyang puso. Kaya ito ang advanced stage Reverian Void Cultivation Realm. Ang mga mata ni Chinyu ay napuno ng matinding pagkamangha. Kahit na ito ay isang maliit na pagtaas lamang sa kanyang cultivation realm, ang pagtaas ng kanyang lakas ay higit na lumampas sa kanyang imahinasyon. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Chinyu ang isang pahiwatig ng kakaibang pamamaraan ng Dao. Ang Dao technique na ito ay lubhang kakaiba. Pareho itong pamilyar at medyo kakaiba. Ito ba ay banal na kapangyarihan? Nagulat si Chinyu at biglang may napagtanto. Ang panloob na chi ni Chinyu ay talagang naglalaman ng mga bakas ng banal na kapangyarihan. Bagamat ito ay isang maliit lamang, si Chinyu ay natakot. Ang banal na kapangyarihan ay natatangi sa mga santo at hindi isang bagay na maaaring maunawaan ng isang advanced stage reversion void cultivator. Pwede ba? Diretso akong nakapasok sa semi-saint realm.
Ulalas ni Chinyu. Hindi na kailangang mag-ulat. Mahigpit na nagsasalita, ang Semi-Saint Realm ay hindi umiiral. Ito ay isang titulo lamang na ibinigay sa mga nalampasan. Ang Advanced Stage Reversion to Void at nakaunawa sa isang bakas ng banal na kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang boses ni Dinley ay nanggaling sa labas ng pinto. Nagmamadaling tumingin si Chinyu at nakita si Dinley na dahan-daang pumasok. Dinley. Mabilis na yumuko si Chinyu, hindi maitago ang pananabik at pagkagulat sa kanyang mga mata. Ang dahilan kung bakit nasa sabik si Chinyu ay dahil nakakita siya ng isang eksena noong naiintindihan niya ang Trakelas Immortal Scripture. Iyon ay, pinatay ni Wuji ang isang true saint bilang semi-saint. Kahit na ang tunay na santo ay malapit na sa katapusan ng kanyang buhay, ang napakahusay na record ng labanan ay hindi pa rin nagagawa. Ito rin ay nagpakita na ang isang tunay na santo ay hindi isang Diyos at matatalo pa rin. Si Chinyu, sa Semi-Saint Cultivation Realm ngayon, ay nagkaroon din ng kislap ng pag-asa. Congratulations, mahinang ngumiti si Dinley at sinabi. Sa pagkakataong ito, hindi naging mapagpakumbaba si Chinyu. Napakamot siya ng ulo at sinabing, nagulat talaga ako sa breakthrough this time. Hahaha. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Dinley na haplasan ang kanyang balbas at tumawa. Gayunpaman, sa sandaling ito, inilipat ni Dinley ang paksa at sinabing, ngunit huwag kang maging masaya ng maaga. Si Teng Zishu ay nakaalis na sa pag-iisa. 2088 ang engranding kaganapan ng pamilya Teng. Nang marinig ito ni Chinyu, nagsikip ang kanyang mga mag-aaral at nagtanong siya, Teng Zishu. Nakapasok na siya sa True Saint Cultivation Realm. Oo. Tumango si Dinley. Tulad ng nahulaan mo, si Teng Zishu ang unang taong nakapasok sa True Saint Cultivation Realm sa nakababatang henerasyon. Napakunot ang noo ni Chinyu, at nakaramdam ng pagkaapurahan sa kanyang puso. Bilang numero 1 henyo ng Holy Region, si Teng Zishu ay nakapasok na sa True Saint Cultivation Realm. Nagdulot ito ng matinding pressure. Kay Chinyu, maliitin mo sarili mo. Si Teng Zishu lang ang nakatuntong sa True Saint Cultivation Realm. Bukod dito, lagi siyang nauuna sa lahat ng kanyang mga kapantay. Bahagyang tumango si Chinyu tungkol kay Teng Zishu. Naisip ni Chinyu na si Shishio, Yaoshi, Saintess Gu, at iba pa ay walang kapantay na mga henyo na bihirang makita kahit na si Chinyu ay hindi niya inaasahan na magkaroon ng isang henyo na maaaring supilan ng pamilya niyo nang hindi nag-iisip. Nagpasya siyang dumalo sa kaganapan, kahit na ang pamilya Teng ay nagbigay ng utos na huwag lumaban sa panahon ng piging, walang nakakaalam kung ang pamilya Teng ay gagawa ng hakbang para sa Trakelas Immortal Scripture kaya naman, nagpasya si Chinyu na pansamantalang itago ang Trakelas Immortal Scripture sa Thunder Courtyard kung sakaling magkaroon ng anumang hindi kanais-nais na pangyayari. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Dinley nang makita ang mataimtim na ekspresyon ni Chinyu, hindi siya umimik at hinintay na magpatuloy si Dinley. Hindi ito aabot ng higit sa 3 buwan, sabi ni Dinley. Ano? Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu, at gulat na sinabi niya. So soon. Diba sabi mo aabot ng kahit 1 taon? Sa Golden Age, ang mga diskarte sa DAO ay hindi mahuhulaan, at ang haka-haka ng sinuman ay maaaring may depekto. Umiling si Dinley. Ang mukha ni Chinyu ay naging pangit. Ang araw ng Path of Heaven ay nagpapahiwatig na sina Shishio at Yanruozo ay ikakasal. Hindi magandang balita para kay Chinyu. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, napagtanto ni Chinyu na sila ni Shishio ay nasa iisang cultivation realm. Hindi tiyak kung sino ang mananalo. Sa pag-iisip nito, mas gamaan ang pakiramdam ni Chinyu. Ngayon na ang mundo ay pag-aari ng mga nakababatang henerasyon, naniniwala ako na ang mga matatandang Beastard mula sa iba't ibang mga aristokratikong pamilya ay hindi madaling kumilos. Ang mga salita ni Dinley ay lalong nagpaga ng pakiramdam ni Chinyu. Naiintindihan ko, Dinley. Nagmamadaling yumuko si Chinyu. Samantala, nagsimula ng maghanda ang pamilya Teng para sa engranding piging. Ang lugar kung saan matatagpuan ang pamilya Teng ay hindi kapani-paniwalang kakaiba. Ito ay isang maliit na mundo na nilikha ng kanilang mga ninuno.
Ang maliit na mundong ito ay hindi kapani-paniwalang matatag. Ang sabi-sabi ay hindi ito mababa sa banal na rehiyon at hindi madaling gumuho. Nagsimulang magtipon ang maraming tao patungo sa direksyon ng pamilya Teng. Ang maliit na mundo ay matatagpuan sa kawalan. Ito ay orihinal na walang laman, ngunit ngayon ito ay nagniningning na may ningning at kumikinang na may makulay na mga kulay na parang nag-aanonsyo. Sa mundo, sa pamamagitan ng ningning, lahat ay makapasok sa pamilya Teng. Gayunpaman, hindi pa oras, kaya hindi pa nagbubukas ang pinto ng pamilya Teng. Mabilis na lumipas ang 3 araw, at hindi nagtagal, araw na ng grand event. Sa araw na ito, inabot ni Dinley kay Chinyu ang isang kahon ng regalo. Dinley? Ano ito? Kulat na sabi ni Chinyu. Kakatawanin mo ang Thunder Courtyard para magpadala ng Reg Along pagbati sa pamilya Teng. Hinaplos ni Dinley ang kanyang balbas at ngumiti. Biglang natauhan si Chinyu. Tama iyon. Ang gayong engranding kaganapan ay mangangailangan ng isa na magdala ng mga regalo. Thunder Courtyard, isang akademya na halos maihahalin tulad sa 9 na dakilang maharlikang pamilya ay tiyak na kailangang magpadala ng regalo. Hangga't dinadala ko ang Reg Along ito, mauunawaan ng lahat na kinakatawan ko ang Thunder Courtyard at hindi ako basta-basta aatake. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Gayunpaman, walang dapat ikatakot sa sandaling ito. Ngayong nakapasok na si Chinyu sa Semi-Saint Realm, kasama ang Divine Robe ni Wuji at ang Mysterious Heavenly Mirror, may kumpiyansa si Chinyu na makatakas kung makakaharap niya ang isang True Saint. Kaagad pagkatapos, umasa si Chinyu sa teleportation formation ng Thunder Courtyard at nagmamadaling pumunta sa tirahan ng pamilya Teng. Sa ibaba ng tirahan ng pamilya Teng, siksikan na sa mga tao. Ang pinto sa itaas ay nakabukas na, at mga hibla ng tuldok. Namumulaklak ang ningning ng mga makulay na kulay. Sa pamamagitan ng mga hibla ng ningning ng makulay na mga kulay, makikita ng isang tao ang isang sinaunang aura sa malaking pinto na parang umiral ito sa loob ng libo-libong taon. Lahat ng uri ng mahiwagang rune ay nakaukit sa pinto, at isang kakaibang kinang ang dumadaloy. Ang mga rune na ito ay tila nagtataglay ng ilang uri ng kapangyarihan, na nagiging sanhi ng panginginig ng puso ng isa kapag sinulyapan sila. Ang tarangkahan ng pamilya Teng ay hindi gawa sa mga ordinaryong materyales. Sa halip, ito ay inukit mula sa isang bihirang natural na espiritong bato na naglalabas ng siksik na espiritual na enerhiya. Ang ganitong uri ng espiritong bato ay lubhang mahalaga at maaari lamang lumitaw sa mga partikular na ugat ng lupa. Maaari nitong mapataas ang katatagan ng pagbuo at gawing mas ligtas ang buong maliit na mundo. Si Chinyu, hawak ang kahon ng regalo sa kanyang kamay, ay humakbang papunta sa karamihan. Si Chinyu ay naging isang kilalang tao sa banal na rehiyon. Ang kanyang hitsura ay agad na umaakit ng hindi mabilang na mga tingin at talakayan. Chinyu. Dumating talaga siya. Sok-sok. Siya ay napakatapang. Siya ay nakatakas ng napakahirap 12 araw ang nakalipas, at ngayon ay naglakas loob siyang pumunta sa pamilya Teng. Marahil alam niya ang mga patakaran ng pamilya Teng, kaya siya ay walang takot. So ano? Pagkatapos niyang iwan ang pamilya Teng, sino ang mag-aalaga sa mga patakaran? You guys don't think it's so simple. Since he dares to come, natural na may tiwala siya. Can't you see that he's still holding a gift box in his hand? That brocade box is obviously exclusive to Dinley. Walang pakialam si Chinyu sa mga talakayan sa gitna ng karamihan. Sa isang pagtapak ng kanyang mga paa, nawala siya sa ningning ng makulay na mga kulay at humakbang sa tarangkahan ng pamilya Teng, pumasok sa maliit na mundo na kakaiba sa pamilya. Sa sandaling tumuntong siya sa maliit na mundong ito, hindi maiwasan ni Chinyu na mabigla. Ang maliit na mundong ito ay talagang iba sa iba pang mystic realms. Sa sandaling pumasok si Chinyu, wala siyang naramdamang pagkakaiba sa labas ng mundo. Maging ito ay espiritual na enerhiya o ang Dao Technique. Pareho talaga sila. Ito. Mukhang hindi ito gawa ng tao, bagkus, natural na nabuo ayon sa totoong mundo, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ang buong pamilya Teng ay walang kapantay na malaki.
Pagkatapos ng lahat, sinakop nila ang isang mundo ng mag-isa, at walang ibang sekta o aristokratikong pamilya ang maihahambing sa kanila. Hindi tulad ng pamilya Yan at pamilya Si, ang lugar na ito ay mas malapit sa kalikasan, na para bang pumasok siya sa isang natural na tanawin. Hindi katakataka na ang pamilya Teng ay bukas palad na nag-imbite sa lahat. Masyadong nakakatakot ang bilang ng mga tao sa maliit na mundong ito. Hindi napigilan ni Chinyu ang umiling at bumaantong hininga. Lalo rin siyang nagiging curious sa pamilya Teng. Kuya Chin. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang nagmula sa likuran. Paglingon niya, nakita niya sina Saintes Gu at Yaoshi na naglalakad palapit sa kanya. Saintes Gu. Ikinagagalak kitang makita, nakangiting sagot ni Chinyu. 2089 The Mysterious Teng Family. Saintes Gu nodded with a smile. Ang kanyang maladiwata na ugali ay nakasisilaw, at ang kanyang mapang-akit na mga mata ay nagpahayag ng isang marangal na panloob na chi. Tinapik ni Yaoshi ang balikat ni Chinyu. Hindi ko inaasahan na darating din si Brother Chin. Ngumiti si Chinyu kay Yaoshi ngunit walang sinabi. Hindi nagustuhan ni Chinyu si Yaoshi. Mukha siyang elegante at pino, pero sa totoo lang, mas may darker side siya sa personality niya. Ang panloob na chi ni Brother Chin, parang naging masiksik, biglang sabi ni Saintes Gu na nagulat. Hindi maiwasan ni Chinyu ang makaramdam ng pagkagulat. Malinaw niyang pinigilan ang kanyang panloob na chi, ngunit nakita pa rin siya ni Saintes Gu. Tama. Nakagawa na talaga ako ng breakthrough. Tumango si Chinyu. Walang itinatago sa bagay na ito, kaya't maaari na rin niyang sabihin ang totoo. Kuya Chin, mapagpakumbaba ka talaga, ngumiti si Saintes Gu at sinabi. Mukhang ang Trachelas Immortal Scripture ay talagang nagbigay sa iyo ng maraming benepisyo, casual na sabi ni Yaoshi. Natahimik si Chinyu. Mas lalo siyang naiinis ngayon kay Yaoshi. Chinyu. Sa sandaling ito, isa pang boses ang tumunog. Pagtingin niya, nakita niya si Holy Sonjang na nagmamadaling tumakbo. Tumakbo siya hanggang sa Chinyu, pagkatapos ay tinitigan siya at sinabing, nagsinungaling ka talaga sa akin. Inalis mo ba ang Trachelas Immortal Scripture? Saglit na umubo at tuyo si Chinyu, pagkatapos ay nakangiting sinabi, ano ang sinasabi mo? Kailan ako nagsinungaling sa iyo? Kumakalat ang balita sa labas. Ang Trachelas Immortal Scripture ay nasa iyong mga kamay. Di man it, muntik na akong mamatay nang pumasok ako sa Chaos Grave. Galit na sabi ni Holy Sonjang. Ikinalat ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi ko kailanman inamin ito. Masasabi nila ang anumang gusto nila. Wala itong kinalaman sa akin. Talagang kasama mo yan. Pinandilatan siya ni Holy Sonjang. Pilasan mo at ibalik ang mysterious heavenly mirror ng pamilya Jiang ko. Nangako kanyan sa akin. Saglit na umubo at tuyo si Chinyu, at sinabing may awkward na ngiti, Holy Sonjang, nagkaroon tayo ng palitan ng kapayapaan noon. Paano mo ito babawiin ngayon? Isang mapayapang palitan, ngunit nangako ka rin na ibabalik sa akin ang mahiwagang salamin sa langit. Pinandilatan siya ni Holy Sonjang. Maaari kong ibalik ito sa iyo, ngunit hindi ngayon. Kung isasauli ko ito sa iyo ngayon, hindi ba't ang buhay ko ang kapinsalaan niyan? Nakangiting sabi ni Chinyu. Napuno ng galit ngayon, napalitan ng tusong ekspresyon ng kanyang balikat at sinabing, maaari mong gamitin muna ang mysterious heavenly mirror, ngunit may kondisyon ako. Paano? Kung ipahiram mo sa akin ang Trachelas Immortal Scripture mamaya. Hindi napigilan ni Chinyu ang pagpawisan ng malamig na si Holy Sonjang. Na iyon ay isang gawa lang. Sa sandaling ito, binati siya ni Saintes Gu at nakita niya si Saintes Gu. Nandito rin si Holy Sonyao. Long time no see. Brother Jiang, malaki na ang naitulong ng iyong pamilyang Jiang kay Chinyu sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa tulong ng iyong pamilyang Jiang, natatakot ako na hindi maalis ni Chinyu ang Trachelas Immortal Scripture, tama ba? Bahagyang kumunat ang noon ni Chinyu na puno ng mga motibo, ngunit sa totoo lang, ito ay puno ng mga bitag. Gayunpaman, ang banal na anak na si Jiang na ito ay tumawa ng malakas at sinabi, hindi mo ba narinig iyon ngayon lang? Tuldok,
Nagkaroon kami ng mapayapang palitan. Kung tumulong ang pinag-uusapan, pakiramdam ko, ikaw, Holy Son Yao, ang dapat na yumako ng responsibilidad. Ako. Ano ang responsibilidad ko? Ang aking pamilyang Yao at si Qinyu ay palaging may sama ng loob, malamig na sabi ni Yao Shi. Qinyu? May sama ka ba sa pamilya Yao? Nagkunwaring nagulat si Holy Son Jiang at sinabi. Akala ko, magkaibigan kayong dalawa. Sa puntong ito, huminto sandali si Holy Son Jiang bago siya nagpatuloy, kakaiba iyan. Nabalitaan ko na ikaw, Yao Shi, ay patuloy na tinatanggihan. Ang mga kondisyon ni si Liu He, na naging dahilan upang ang lahat ay hindi makapasok sa Chaos Grave. Akala ko ikaw ang matalik na kaibigan ni Qinyu, at nag-iintay ka ng oras para sa kanya. Nang marinig ito, agad na nagdilim ang mukha ni Yao Shi. He snorted coldly at tumalikod na umalis nang walang sinasabi. Sa pagtingin sa papaalis na figure ni Yao Shi, hindi napigilan ni Holy Son Jiang na dumura. Ikaw, isang maliit at mapang-uyam na kontrabida. Haharapin kita maya-maya. Sampain si Holy Son Jiang sa kanyang puso. Pagkaalis ni Yao Shi, tinapik ni Holy Son Jiang ang balikat ni Qinyu at nakangiting sinabi, Brother Qin, hindi ko kayo iistorbahin. Huwag. Kalimutan ang ating kasunduan. Napagpasyahan na. Nang hindi hinintay na tumanggi si Qinyu, tumakas si Holy Son Jiang. Pagkaalis ni Holy Son Jiang, ngumiti si Saintess Gu at sinabing, Brother Qin, sabay tayong uminom. Hindi tumanggi si Qinyu. Umupo agad ang dalawa sa stone table. Sa pagtingin sa engranding kaganapang ito, hindi napigilan ni Qinyu na mapabuntong hininga sa emosyon. Sa totoo lang, hindi ko pa narinig ang tungkol sa pamilyang Teng na ito. Kahit na isa ito sa siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Kumpara sa iba pang 8 pamilya, mukhang hindi. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap, ngunit maliwanag ang kanyang kahulugan. Humigop ng alak si Saintess Gu at ngumiti. Oo, ang pamilya Teng ay medyo low-key, ngunit ang kanilang lakas ang pinaka-misteryoso. Masasabi ko. Tumango si Qinyu. Nagulat na sabi ni Saintess Gu, masasabi mo. Paano mo nalaman? Ang Teng Zishu na iyon ay kilala bilang numero 1 tao ng nakababatang henerasyon, nakangiting sabi ni Qinyu. Siya rin ang unang pumasok sa True Saint Realm. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kaitikot ang pamilya Teng. Sa puntong ito, muling sinulyapan ni Qinyu ang maliit na mundo at sinabing, ang ikinagulat ko, lalo pa, ay ang maliit na mundong ito ay halos walang pinagkaiba sa labas ng mundo. Tila hindi ito artificial na nilikha. Sa halip, ito ay tila nilikha ng langit at ng lupa mismo. Ang magagandang mata ni Saintess Gu ay sumulyap sa paligid. Tinitigan niya si Qinyu at sinabing, Brother Qin, ang maliit na mundong ito ay talagang nilikha ng mga ninuno ng pamilya Teng. Tinawag itong Emperor Teng ng sumunod na henerasyon. Tumango si Qinyu at hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Saintess Gu ay naging sanhi ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon ni Qinyu. Tumingin siya kay Qinyu at nagpatuloy, Brother Qin, naisip mo na ba kung sino ang nagbukas ng banal na rehiyon na ito? Ibinuka ni Qinyu ang kanyang bibig at sinabi, maaaring ang banal na rehiyon na ito ay gawa rin ng tao. Hindi ko alam. Umiling si Saintess Gu. Ito lang ang hula ko. May chismis na pagkatapos nilang maging immortal emperors. Lalayo na sila sa umiiral na Dao techniques at gagawa ng sarili nilang Dao techniques ng langit at lupa. Kung ganoon, bubuo ba sila ng bagong mundo pagkatapos nilang likhain ang Dao technique ng langit at lupa? Nanlaki ang mga mata ni Qinyu. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga kaisipan ang sumagi sa kanyang isipan na parang gintong liwanag. Ang Immortal Emperor ay humiwalay na sa umiiral na Dao technique. Ibig sabihin, ang tinatawag na Dao technique ng Holy Region at maging ang existing universe ay maaari ding likhain ng isang tiyak na Immortal Emperor. Pulong ni Qinyu, ang kulat sa kanyang mga mata ay makikita sa isang sulyap. 2090 The Gathering of Geniuses. Ito ay agad na nagpaalala kay Qinyu ng eksena ng pambihirang tagumpay sa Immortal Emperor Lace Big Graves noon.
Sa oras na iyon, tila ito ay ang banggaan ng dalawang pamamaraan ng Dao. Ang mga pamamaraan ng Dao ay dumaan pa sa libingan at nabago sa isang hugis tao na pamamaraan ng Dao. I'm just guessing. Just take it as a casual chat, nakangiting sabi ni Saint Tesgu. Si Chinyu ay tahimik, ngunit ang pagkabigla sa kanyang puso ay hindi masabi. Nakatingin sa maliit na mundo ng pamilya Teng sa tapat niya, pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, Saint Tesgu, kilala mo ba ang Pamilya Teng? Ang Pamilya Teng ay isang napaka-misteryosong aristokratikong pamilya, sabi ni Saint Tesgu. Matagal na silang umiral kaysa sa ibang maharlikang pamilya. Sila talaga ang unang pamilya ng siyam na dakilang maharlikang pamilya. Dahil karaniwan silang misteryoso at hindi mahuhulaan, walang gaanong alam ang mga tao tungkol sa Pamilya Teng. Tumingin si Chinyu sa maliit na mundo at napansin ang isang hindi kapani-paniwalang mapang-api na puwersa na nakatago sa bawat bahagi ng maliit na mundong ito. Ang kapangyarihang ito ay mahirap hulaan. Nalampasan pa nito ang banal na kapangyarihan. Iba rin ito sa kapangyarihan at maaaring isang kapigatian na mahiwagang artifact na ibinubuga. Si Teng Zishu ay nasa isang closed-door retreat sa loob ng 10 taon para lang makapasok sa True Saint Realm. Pareho itong nakakatakot, ngunit kakaiba. Casual na sabi ni Chinyu. Ano ang ibig mong sabihin, Kuya Chin? Nagtatakang tanong ni Saint Tesgu. Wala lang. Marahil si Teng Zishu ay talagang talentado, casual na sagot ni Chinyu. Siyempre, hindi ito ang inisip ni Chinyu. 10 taon na ang nakalipas, hindi pa bumababa ang Golden Age, ngunit si Teng Zishu ay naglakas loob na gumamit ng 10 taon ng closed-door cultivation para makalusot. Tuldok, ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Gayunpaman, kung si Teng Zishu ay tulad ng kanyang sariling mga hadlang sa Wuji, kaya niyang likhain ang lahat ng mga hadlang. Na ito, mahirap talaga. Sa sandaling ito, ang mga tao mula sa iba pang mga aristokratikong pamilya ay sunod-sunod na dumating. Hindi kalayuan, ang mga tao mula sa sea. Sunod-sunod din na pumasok ang pamilya. Ang pinuno ay natural na si Chenjing. Kung ikukumpara sa nakaraang paglalakbay ng pamilya Si, ito ay mas mababa sa pagkakataong ito. Kaunti lang ang tao. Maliban kay si Chenjing, wala kahit isang tunay na santo. Hindi dumating si Shio. Tumingin si Chinyu sa paligid at medyo nagulat. Si Shio ay umalis para mag-retreat, nakangiting sabi ni Saint Tesgu. Narinig ko na tila may naintindihan siya pagkatapos ng paglalakbay sa Chaos Grave. Oh, medyo nagulat si Chinyu. Speaking of which, si Shio ay talagang isang talento. Siya ay ibang-iba sa kanyang ama. Nang malaman ng kanyang ama na ikaw ang may pinakamataas na buto, siya ay nagalit kaya siya ay nahimatay kaagad. Gayunpaman, pagkatapos na malaman ni si Shio na ikaw ay may Tracheles Immortal Scripture, siya ay napakatahimik na para bang naintindihan niya ang ilang mga bagong patakaran ng Dao, sabi ni Saint Tesgu. Nagulat si Chinyu sa reaksyon ni si Shio. Sa normal na mga pangyayari, sisubog siya sa galit, kung hindi galit. Hindi nagtagal, bumagsak ang tingin ni si Chenjing. Kay Chinyu, nagtama ang kanilang mga mata. Si Chenjing ay isang malamig na tingin kay Chinyu, ngunit hindi siya nagsalita at mabilis na binawi ang kanyang tingin. Narito rin ang iyong kasama sa Dao, biglang nagsalita si Saint Tesgu sa sandaling ito. Natigilan si Chinyu. Kasunod noon ay tumingin siya sa direksyon ng exit. Gaya ng inaasahan, nandito rin si Yanruozo. Si Yanruozo ay nakasuot ng plain white na damit. Bahagyang sumasayaw ang laylayan ng damit sa kanyang mga hakbang na parang diwata na bumababasa. Mortal na mundo. Ang mahaba niyang buhok ay nakatabing sa kanyang balikat na parang talon. Sumasayaw sa hangin ang ilang hibla ng malambot niyang buhok. Ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng mga bughaw na alon, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin, puno ng karunungan at misteryo. Ang kanyang balat ay malinaw na parang nyebe, na naglalabas ng banayad na kinang. Sa sandaling ito, ang mundo ni Chinyu ay tila walang iba kundi si Yanruozo lamang. Sa tabi niya ay sina Uncle Yan at Yan Yunfan. Si Yan Yunfan ay mayabang pa rin gaya ng dati. Nakasuot siya ng battlesuit na parang armor.
Saan man siya magpunta, puno siya ng hangarin sa labanan. Sok-sok! Natigilan si Kuya Chin. Hindi ka ba pupunta para kumustahin? Hinailan ng mga salita ni Saint Aisgu si Chinyu pabalik sa realidad. Bumalik sa katinoan si Chinyu. Agad siyang tumayo at tumakbo patungo kay Yan Rozo. Dahil nasaktan na niya ang buong pamilya ng walang dapat ikatakot. Kaya maaari rin niyang ipahayag ang kanyang pag-ibig. Tuldok, lantaran. Rozo. Mabilis na lumapit si Chinyu sa kanyang tabi, iniunat ang kanyang kamay, gustong hilahin si Yan Rozo sa kanyang mga bisig. Gayunpaman. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, binawi niya ang kanyang kamay. Chinyu? Nandito ka rin. Bago pa makapagsalita si Yan Rozo, humakbang pasulong si Yan Yunfan, at isang nakakatakot na hangarin sa labanan. Ang nawala. Boss. Sa sandaling ilabas ni Yan Yunfan ang layunin ng labanan, isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na liwanag ang lumabas mula sa kawalan. Ang liwanag na ito ay napakapang-aapi na parabang binabalaan nito si Yan Yunfan. Tinulyapan ito ni Yan Yunfan, pagkatapos ay sumengot ng malamig at umatras sa gilid. Si Chinyu ay hindi mapakali kay Yan Yunfan. Ang lahat ng kanyang iniisip ay kay Yan Rozo. Tumingin si Yan Rozo sa paligid at tumingin kay Uncle Yan. Bagamat nag-aatubili si Tio Yan, tumango siya at sinabing, Miss Yan, may matandang kaibigan ko sa harapan. Pupuntahan ko siya at batiin. Sige, sige. Si Yan Rozo ay kasing mapaglarong bilang isang bata, hindi na kasing lamig at eleganteng gaya ng dati. Pagkaalis ni Uncle Yan, wala nang pakialam si Yan Rozo kay Yan Yunfan. Hinailan niya si Chinyu at tumakbo sa isang puno na walang tao sa paligid. Tuwang-tuwang sabi niya, alam kong darating ka. Sikat na sikat si Teng Zishu, nakangiting sabi ni Chinyu. Siya ang unang taong tumuntong sa True Saint Realm. Gusto ko ring masaksihan kung anong klaseng tao siya. Tinapik ni Yan Rozo ang ulo ni Chinyu at medyo nagbibiro, nagbago ka na. Mas mature ka ngayon. Yung umubo si Chinyu at sinabing, hindi ito mature. Ang pagpunta sa mga desperadong hakbang ay mas katulad nito. Nang marinig ito, tinakpan ni Yan Rozo ang kanyang bibig at tumawa. Hinawakan niya ang kamay ni Chinyu at bumulong, talaga bang kinuha mo ang Trakeles Immortal Scripture? Si Chinyu ay natural na walang itatago mula kay Yan Rozo. Tumango siya at sinabing, oo, inalis ko nga. Nasa Thunder Courtyard na ngayon. Dapat kang mag-ingat. Lahat ay nakatingin na ngayon sa Trakeles Immortal Scripture, maging ang Yan family. Pulong ni Yan Rozo. Kapag lumabas si Yan Gayan sa pag-iisa, tiyak na hihilingin niya sa iyo ang walang bakas na walang kamatayan na kasulatan. Ayos lang. Pag-uusapan natin ito pagdating ng araw na iyon, ngumiti si Chinyu at sinabi. Sa puntong ito, tila may naisip si Chinyu at mabilis na sinabi, oo, malapit na ang araw ng Path of Heaven. Tuldok, narinig mo na ang balita, tama. Medyo naging malungkot ang ekspresyon ni Yan Rozo nang banggitin ni Chinyu ang araw ng landas ng langit. Oo, tinatalakay ng pamilya yan ang bagay na ito ngayon. Ipapakasal ka ba talaga nila kay si Shio? Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu.